Alam mo ba ang pakiramdam na parang ang buong mundo ay biglang tumigil? Hindi dahil sa isang bagyo, hindi dahil sa isang masamang balita, kundi dahil sa isang sandali ng katahimikan sa loob ng iyong sariling katawan na hindi mo inaasahan? Naroon ka, kasama ang taong mahal mo, at biglang parang isang ilaw na binuksan at biglang pinawi, nawala ang lahat. Hindi ito usapin ng pagmamahal. Hindi ito usapin ng atraksyon. Hindi ito usapin ng kung gaano ka kagustong magpatuloy. Ito ay isang medikal, pisyolohikal at emosyonal na usapin na milyon-milyong lalaki sa buong mundo, kasama na ang mga Pilipino, ang naranasan ng hindi man lang nila naiintindihan kung bakit nangyayari ito. At ang nakakasakit dito? Ang karamihan sa kanila ay hindi nagsasalita. Nagtatago sila sa hiya, inipon ng stress. Nag-iisip na sila lang ang may ganitong karanasan. Nag-iisip na may mali sa kanila bilang isang tao, bilang isang partner, bilang isang lalaki. Ngunit ang katotohanan, ayon sa agham at medisina, ay ito. Ang pagkawala ng paninigas sa gitna ng intimacy ay hindi kahinaan ng pagkatao. Ito ay isang senyales ng katawan, isang mensahe mula sa iyong nervous system, sa iyong hormones, sa iyong psychological state na may kailangang bigyang pansin at ayusin. Ngayon sa video na ito, hindi tayo mag-uusap bilang mga taong nahihiya. Mag-uusap tayo bilang mga taong nagmamalasakit sa kanilang kalusugan, sa kanilang relasyon, at sa kanilang kapakanan bilang isang buong tao. Ang paksa na ito ay karapat-dapat na talakayin ng may dignidad, may agham, at may malalim na pag-unawa. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang magtanong sa inyo, at hinihiling ko na sagutin ninyo ito sa comment section. Sa inyong personal na karanasan o sa inyong napansin sa inyong kalusugan, naniniwala ba kayo na ang stress at tulog ay may malaking epekto sa inyong pisikal na kakayahan? Ibahagi ang inyong saloobin na walang husga rito, tanging edukasyon at kamalayan. Magsimula tayo sa pundasyon. Para maunawaan kung bakit nawawala ang paninigas sa gitna ng intimacy, kailangan muna nating maunawaan kung paano ito nangyayari sa simula pa lang. Ang proseso ng paninigas ay sa medical na termino ay tinatawag na erection, ay hindi simpleng mechanical na proseso. Ito ay isang kahanga-hangang koordinasyon ng iyong nervous system, ng iyong cardiovascular system, ng iyong hormones at ng iyong psychological state. Lahat sila ay kailangang magtulungan ng sabay-sabay, ng maayos, ng walang hadlang para mangyari ang prosesong ito. Ang puso ay nagpo-pump ng dugo sa buong katawan. Ngunit para sa paninigas, may espesyal na proseso. Sa loob ng dalawang tissue cylinder sa loob ng reproductive organ ng lalaki, tinatawag na corpus cavernosum, mayroong mga espesyal na blood vessel at smooth muscle cells. Kapag nararamdaman ng utak ang sexual stimulus, nagpapadala ito ng signal sa pamamagitan ng autonomic nervous system, particular ang parasympathetic branch nito, upang ang mga smooth muscle cells na iyon ay mag-relax. At kapag nag-relax ang mga muscle cells na iyon, nagbubukas ang mga blood vessel at dumadagsa ang dugo papasok sa corpus cavernosum. Ang presyo ng dugo na iyon ang nagbibigay ng tigas. Ngayon, ang katanungan ay, bakit biglang mawawala iyon sa gitna ng proseso? Isipin mo ito sa ganitong paraan. Parang may isang mahusay na orkestra na tumutugtog ng magandang musika. Ang bawat instrumento, ang violin ng nervous system, ang drumbeat ng cardiovascular system, ang melodiya ng hormones, ang harmanya ng sikolohiya, ay kailangang tumugtog ng sabay at maayos. Ngunit kapag may isang instrumento na biglang sumabog o may musikero na nagtayo at umalis, ang buong musika ay nasira. Ganyan ang nangyayari sa katawan kapag may isang salik na biglang pumasok at sinabotahe ang proseso. Ayon sa mga urologist at sexual health specialist, ang mid-intimacy erectile loss, ang pagkawala ng paninigas sa gitna ng sexual activity, ay isa sa mga pinakamadalas na ikinukwento ng mga pasyente sa kanilang mga klinika, ngunit paradoxically, isa rin ito sa mga pinakakakaunting na pag-usapan sa publiko. Ang gap na iyon sa pagitan ng karanasan at ng kaalaman ay ang eksaktong dahilan kung bakit maraming lalaki ang naghihirap ng walang solusyon. Ngayon pag-usapan natin ang unang malaking dahilan at isa ito sa mga pinaka-di-inaasahang salik, ang papel ng iyong utak at ng iyong psikolohikal na estado. Makinig ng mabuti rito dahil ito ay mahalaga. Ang utak ay hindi lamang isa sa mga kalahok sa proseso ng paninigas. Ang utak ay ang pinakamahalagang kalahok. Mas mahalaga pa ito kaysa sa anumang pisikal na stimulus. Maaari kang kasama ang pinaka-attractive na tao sa mundo, maaari kang nasa pinaka-komportableng lugar, maaari kang walang physical na problema, ngunit kung ang iyong utak ay abala, nag-aalala, o nakadistress, hindi ito mangyayari. O kung mangyayari man, hindi ito mananatili. Ito ang tinatawag ng mga neuroscientists na top-down inhibition.
Ang prefrontal cortex ng utak, ang bahagi na responsable sa pag-iisip, pag-aalala, pagpaplano at pagtatasa, ay may kakayahang mag-override ng sexual arousal signals. Sa madaling salita, kapag nag-iisip ka ng masyadong maraming bagay habang nasa gitna ka ng intimacy, ang iyong utak ay epektibong nagpapadala ng stop signal sa nervous system na nagkokontrol ng blood flow sa reproductive organ. Isa sa pinakakaraniwan at pinakanakapipinsalang psikolohikal na salik ay ang tinatawag na performance anxiety. Ito ay ang takot na maging sapat, ang takot na mabigo, ang takot na mapahiya, ang takot na hindi mabigyang kasiyahan ang iyong partner. At ang nakakatawa, o mas tama ay ang nakakamalungkot, sa sitwasyong ito ay ang self-fulfilling prophecy nito. Kapag nag-alala ka na baka mawala ang paninigas mo, ang pag-aalala mismo ang nagpapalabas ng stress hormones na talagang nagpapawala ng paninigas. Ang takot sa pagkabigo ay nagiging sanhi ng pagkabigo. Ang cortisol, yung pangunahing stress hormone ng katawan, ay direktang antagonista ng testosterone. Kapag mataas ang cortisol sa dugo, pinipigilan nito ang production ng testosterone at mas mahalaga pa, dinadagdagan nito ang sympathetic nervous system activity. Ang sympathetic nervous system, ang fight or flight response system ng katawan, ay eksaktong kabaligtaran ng kailangan mo para sa paninigas. Para sa paninigas, kailangan mo ng parasympathetic activation, ang rest and digest mode. Ngunit kapag nag-iisip ka ng may kaba o takot, ang sympathetic system ang nangunguna at ang mga blood vessels sa reproductive area ay nagsisimulang mag-constrict sa halip na mag-dilate. Ito ang scientific explanation kung bakit sinasabi ng mga therapists at urologists na ang pinaka-epektibong unang hakbang para malutas ang ganitong problema ay hindi isang gamot. Ito ay ang isang honest, open at mapagmahal na pag-uusap sa iyong partner. Ngayon ay marinig natin ang opinyon ng isang eksperto sa larangang ito. Ayon sa isang kilalang urologist na may 20 taon ng karanasan sa pagtrato ng sexual health concerns ng mga pasyente, sabi niya, "Sa lahat ng aking mga pasyente na pumunta sa akin na may reklamo ukol sa erectile difficulties, ang madalas na inaasahan nila ay isang reseta. Ngunit ang unang bagay na ginagawa ko ay ang makinig. Makinig sa kanilang buhay, sa kanilang relasyon, sa kanilang stress levels, sa kanilang tulog, sa kanilang pagkain, sa kanilang trabaho. Dahil sa karamihan ng kaso, lalo na sa mga lalaki na wala pang 40 taon, ang problema ay hindi structural o vascular. Ito ay functional. Nangangahulugang ang mga sistema ay gumagana, ngunit may isang salik na nagpipigil sa kanila na magtulungan. At ang salik na yon ay madalas na psikolohikal, emosyonal o lifestyle related. Iyan ang katotohanan na kailangan nating marinig. Ang katawan mo ay hindi sira. Ang katawan mo ay nagbibigay ng mensahe. Pumunta tayo ngayon sa ikalawang malaking dahilan, ang papel ng pagod at tulog deprivation. Alam mo ba na ang testosterone, ang pangunahing hormona na nagsusuporta sa sexual function ng lalaki, ay pangunahing napiproduce habang natutulog? Particular, ang pinakamataas na testosterone production ay nangyayari sa panahon ng deep sleep, sa phase na tinatawag na slow wave sleep o stage 3 non-REM sleep. Kung ikaw ay regular na kulang sa tulog, kahit na 2 o 3 oras bawat gabi, ang testosterone levels mo ay maaring bumagsak ng hanggang 10 hanggang 15% sa loob lamang ng isang linggo. Ang isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Medical Association ay natuklasan na ang mga lalaking natutulog lamang ng 5 oras bawat gabi sa loob ng isang linggo ay nagpakita ng testosterone levels na katumbas ng mga lalaking 10 hanggang 15 taon na mas matanda sa kanila. Isipin mo yon. Ang isang linggo lang ng masamang tulog ay nagbibigay ng epekto na parang nagustuhan ng iyong katawan na lumangki ng 1 dekada at kalahati. Ngunit hindi lang testosterone ang apektado ng kakulangan sa tulog. Ang pagod ay nagpapataas din ng cortisol levels, nagpapabagal ng blood circulation, nagpapababa ng mood, at nagpapahina ng concentration. Lahat ng ito ay direktang nakakaapekto sa sexual performance. Kapag pagod ka, ang iyong utak ay nagtatrabaho ng husto upang mapanatili ang mga pangunahing function, paggana ng puso, paghinga, pag-regulate ng temperatura ng katawan. Ang mga non-essential functions tulad ng sexual arousal ay ine-deprioritize ng utak sa panahong iyon. Kaya ang simpleng pag-aayos dito, simple kahit na hindi madali sa ating buhay, ay ang pag-prioritize ng sapat na tulog. 7 hanggang 9 na oras bawat gabi para sa mga nasa hustong gulang. At hindi lang ang dami ng tulog, ang kalidad din. Ang regular na oras ng pagtulog at pagigising, ang malamig at madilim na kwarto, ang pag-iwas sa mga screen device 1 oras bago matulog,
Lahat ito ay nagpapabuti ng sleep quality at, sa katagalan, ng sexual function. Ang ikatlong salik na kailangan nating talakayin ay ang cardiovascular health, ang kalusugan ng puso at ng mga blood vessel. Sinasabi ng mga cardiologist at urologist na ang erectile dysfunction ay madalas na isang early warning sign ng cardiovascular disease. Ito ay hindi biro at hindi exaggeration. Ito ay isang medikal na katotohanan na napatunayan ng maraming pag-aaral. Ang dahilan ay simple. Ang mga blood vessel na nagdadala ng dugo sa reproductive organ ay mas maliit kaysa sa mga blood vessel na nagdadala ng dugo sa puso. Kung mayroon kang plaque buildup, inflammation o endothelial dysfunction sa iyong mga blood vessel, maaaring ipakita muna ito ng katawan sa pamamagitan ng sexual difficulties bago pa man lumabas ang mga palatandaan ng heart disease. Ito ang tinatawag ng mga medical na eksperto na the canary in the coal mine ng cardiovascular health. Ang minero ay nagdadala ng kanari sa loob ng minahan. Kung namatay ang ibon, alam nilang may nakalalason na gas sa hangin at kailangan nilang lumabas. Gayon din ang erectile difficulties. Ito ay maaaring unang senyales na ang iyong cardiovascular system ay nangangailangan ng atensyon. Ang mga pangunahing salik na nagpapasama sa cardiovascular health at direktang nakakaapekto sa sexual function ay ang sumusunod: mataas na blood pressure, mataas na kolesterol, diabetes, sobra-sobrang timbang, kawalan ng regular na ehersisyo, at paninigarilyo. Ang bawat isa sa mga ito ay nagpapababa ng kakayahan ng mga blood vessel na mag-dilate at magdala ng sapat na dugo sa mga lugar na kailangan nito. Ang magandang balita: ang lifestyle changes ay may malalim at measurable na epekto sa cardiovascular health at sa sexual function. Ang regular na aerobic exercise, kahit na 30 minuto ng mabilis na paglalakad bawat araw, ay nagpapabuti ng endothelial function, nagpapababa ng blood pressure, nagpapababa ng inflammation markers, at nagpapataas ng nitric oxide production. Ang nitric oxide ay ang pangunahing chemical na nagbibigay ng signal sa mga blood vessel na mag-dilate at magdala ng dugo sa corpus cavernosum. Ito ang biochemical na pundasyon ng paninigas. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang ika-4 na salik na madalas na hindi napapansin, ang epekto ng pagkain at nutrisyon sa sexual health. Ang katawan ay gumagawa gamit ang mga material na ibinibigay mo sa kanya. Kapag ang iyong dieta ay puno ng processed foods, saturated fats, refined sugars, at artificial ingredients, ang iyong mga blood vessel ay nagdurusa. Ang inflammation sa mga blood vessel walls ay nagpapababa ng nitric oxide availability, nagpapahirap sa blood flow, at nagpapababa ng testosterone production. Sa kabilang banda, ang mga pagkaing mayaman sa zinc tulad ng oysters, pumpkin seeds, at lean meats ay nagsusuporta sa testosterone production. Ang mga pagkaing mayaman sa L-arginine tulad ng almonds, walnuts, at dark chocolate ay nagbibigay ng precursor sa nitric oxide synthesis. Ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant tulad ng mga prutas at gulay, lalo na ang mga may malalim na kulay tulad ng blueberries, spinach at beets, ay nagpoprotekta sa mga blood vessel lining mula sa oxidative damage. Mayroon ding espesyal na lugar para sa Mediterranean diet sa pag-uusap na ito. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang mga lalaking sumusunod sa Mediterranean-style diet, mayaman sa olive oil, isda, nuts, legumes, prutas, at gulay, ay may mas mababang rate ng erectile difficulties kaysa sa mga lalaking kumakain ng Western diet. Hindi ito coincidence. Ito ay ang direktang resulta ng mas malusog na cardiovascular system, mas mababang inflammation, at mas maayos na hormonal balance. Ang hydration ay isa pang aspeto na madalas na hindi pinupuna. Ang dehydration ay nagpapababa ng blood volume at nagpapataas ng blood viscosity. Nangangahulugang ang dugo ay nagiging mas makapal at mas mahirap daloy. Kapag dehydrated ka, ang lahat ng proseso na nangangailangan ng efficient blood circulation, kasama ang paninigas, ay nagiging mas mahirap. Narito naman ang isa sa mga pinakasensitibo ngunit pinakamahalagang bahagi ng ating pag-uusap ngayon, ang papel ng emosyonal na koneksyon at ng komunikasyon sa pagitan ng mga partner. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-iisip na ang sexual performance ay isang solo endeavor, isang bagay na dapat nilang hawakan ng mag-isa, lutasin ng mag-isa, at kung mabigo, ikahiya ng mag-isa. Ngunit ang katotohanan ng human intimacy ay ganap na kabaliktaran. Ang pinaka-supportive na kapaligiran para sa sexual function para sa parehong kasarian ay isang relasyon na may mataas na antas ng tiwala, komunikasyon, at emosyonal na kaligtasan. Kapag nararamdaman ng isang lalaki na mahahatulan siya ng kanyang partner kung hindi siya makapagganap, ang stress response ng katawan ay agad na nag-a-activate.
Ngunit kapag nararamdaman niya na kahit ano ang mangyari, siya ay tinatanggap, nauunawaan at minamahal, ang psychological safety na iyon ay nagpapahintulot sa nervous system na mag-relax at ang parasympathetic activation na kailangan para sa paninigas ay mas madaling mangyari. Ito ang dahilan kung bakit ang honest na pag-uusap sa pagitan ng mga partner hindi kailangan ng detalyado o medikal, kundi ang simpleng pagpapahayag ng pag-unawa at kawalan ng presyon ay isa sa mga pinaka-epektibong treatment para sa performance anxiety at sa mga functional erectile difficulties. Ayon sa relationship psychology research, ang mga couples na may open na komunikasyon tungkol sa physical intimacy ay nagre-report ng mas mataas na sexual satisfaction, hindi dahil mas maayos ang lahat ng oras, kundi dahil mas mababa ang anxiety at mas mataas ang emotional connection nila sa isa't isa. At ang mataas na emotional connection sa turn ay nagpapabuti ng physical response. Bago tayo magpatuloy sa ikalimang salik, nais kong ipaalala sa inyo, at ito ay sasabihin ko mismo bilang bahagi ng ating responsibilidad bilang nagbabahagi ng impormasyong pangkalusugan. Ang video na ito ay para lamang sa pagbibigay ng impormasyon at kamalayan sa kalusugan. Ito ay hindi kapalit ng konsultasyon sa isang lisensyadong medikal na profesional. Kung kayo ay nakakaranas ng paulit-ulit o patuloy na mga issue sa sexual health, lubos naming hinihikayat kayo na kumonsulta sa isang urologist o sexual health specialist. Ang bawat katawan ay natatangi at ang tamang diagnosis at gabay ay nagmumula lamang sa isang profesional na nakakita at nakausap sa inyo ng personal. Ngayon ay pag-usapan natin ang ikalimang salik, ang epekto ng alcohol at iba pang mga substance. Madalas na iniisip ng mga tao na ang alcohol ay nagpapalakas ng kanilang sexual confidence. At sa mababang dosis, may katotohanan ito. Ang alcohol ay nagbabawas ng inhibitions at nagpapababa ng anxiety na maaaring magpahintulot sa isang taong may performance anxiety na mag-relax. Ngunit dito nagtatapos ang mga benepisyo at nagsisimula ang problema. Ang alcohol ay isang central nervous system depressant. Sa mas mataas na dosis, direkta nitong pinapababa ang nerve signal transmission sa pagitan ng utak at ng reproductive organ. Pinapababa rin nito ang testosterone production, kapwa acute at chronic na epekto. Ang whiskey dick, ang colloquial term para sa alcohol-induced erectile dysfunction, ay isang real physiological phenomenon na suportado ng agham. Ang ethanol ay nagpapahigpit ng blood vessel dilation, nagpapababa ng nervous system sensitivity, at nagpapababa ng libido hormones. Para sa mga lalaking regular na umiinom ng malalaking dami ng alcohol, ang mga pangmatagalang epekto ay mas malubha. Liver damage na nagdudulot ng hormonal imbalance, peripheral neuropathy na nagpapababa ng nerve sensitivity, at cardiovascular damage na nagpapasama ng blood flow. Lahat ito ay direktang nagdudulot ng erectile dysfunction na mas mahirap na ayusin. Ang tobacco, parehong paninigarilyo at iba pang anyo ng nicotine ay isa sa mga pinakamapanganib na substance para sa erectile health. Ang nicotine ay potent vasoconstrictor, nagpapahigpit ng mga blood vessel. Ang carbon monoxide mula sa sigarilyo ay nagpapababa ng oxygen carrying capacity ng dugo. Ang chemicals mula sa tobacco smoke ay nagdudulot ng endothelial dysfunction, pinsala sa lining ng mga blood vessel na nagpapahirap sa kanila na mag-dilate ng maayos. Ang mga lalaking naninigarilyo ay may 2 hanggang 3 beses na mas mataas na panganib ng erectile dysfunction kumpara sa mga hindi naninigarilyo. Ang ika-6 na salik ay ang epekto ng ilang mga gamot at medikal na kondisyon. Ito ay isang bahagi na kailangan nating talakayin ng may pag-iingat at respeto dahil ito ay nagpapaliwanag sa maraming sitwasyon kung saan ang mga lalaki ay nagtataka kung bakit biglang nagbago ang kanilang sexual function kahit na hindi naman sila nagbago ng kahit ano sa kanilang lifestyle. Maraming common na mga gamot ang may side effects na kinabibilangan ng erectile difficulties. Ang ilan sa mga pinakakilala ay mga antihypertensive medications tulad ng beta blockers at thiazide diuretics, mga antidepressant medications lalo na ang SSRIs, mga antihistamines, prostate medications at ilang pain medications. Hindi ito nangangahulugang dapat mong itigil ang mga gamot na ito nang walang konsultasyon sa iyong doktor. Hindi iyan ang mensahe. Ang mensahe ay, kung biglang nagbago ang iyong sexual function pagkatapos magsimula ng isang bagong gamot, ang makipag-usap sa iyong doktor tungkol dito ay mahalaga. Kadalasan, may mga alternatibong gamot na may mas kaunting epekto sa sexual function. Ang ilang medikal na kondisyon ay direktang nakakaapekto rin sa sexual function. Ang diabetes ay isa sa mga pinakamalaking culprits.
Ang high blood sugar ay nagdudulot ng nerve damage at blood vessel damage sa buong katawan kasama ang reproductive area. Ang mga lalaking may poorly controlled diabetes ay may 3 beses na mas mataas na panganib ng erectile dysfunction. Ang thyroid disorders, parehong hypothyroidism at hyperthyroidism, ay nakakaapekto sa hormonal balance at sa energy levels na parehong may epekto sa sexual function. Ang sleep apnea ay isa pang kondisyon na madalas na hindi na-diagnose ngunit may malaking epekto. Ang paulit-ulit na pagtigil ng paghinga habang natutulog ay nagpapababa ng oxygen levels at nagpapataas ng cortisol, parehong nakakaapekto sa sexual health. Dito naman ay nais kong ibahagi ang ikalawa sa ating mga medical expert perspectives. Isang sexual health specialist ang nagpapaalala sa aming mga pasyente ng sumusunod. Kapag pumunta ang isang lalaki sa aking klinika na may reklamo tungkol sa erectile difficulties, ang unang tanong ko sa kanya ay hindi tungkol sa sexual activity. Ang una kong tanong ay, gaano ka katagal bago ka makatulog tuwing gabi? Gaano kakarapat ang iyong pagkain? Kailan ka huling nag-exercise? Anong mga gamot ang iniinom mo? Nagpapa-check up ka ba para sa blood pressure at blood sugar? Sapagkat ang sexual health ay hindi isang isolated na sistema. Ito ay salamin ng iyong kabuuang kalusugan. At kapag nagsimula kang alagaan ang iyong kabuuang kalusugan, madalas ay ang sexual function ang isa sa mga unang nagpapabuti. Iyan ang holistic perspective na kailangan nating dalhin sa pag-uusap na ito. Pag-usapan natin ang ikapitong salik na isa sa mga pinaka-underestimated ang papel ng regular na physical exercise. Ang exercise ay hindi lamang para sa aesthetics o sa weight management. Para sa sexual health, ang regular na physical activity ay isa sa mga pinaka-epektibong natural na interventions na available sa atin. Narito ang dahilan. Una, ang exercise ay nagpapataas ng nitric oxide production sa katawan. Ang nitric oxide, tulad ng nabanggit natin kanina, ay ang pangunahing chemical na nagbibigay ng signal sa mga blood vessel na mag-dilate at magdala ng dugo sa corpus cavernosum. Ang regular na cardiovascular exercise, kahit 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo ng moderate intensity, ay nagpapabuti ng endothelial function at nagpapataas ng baseline nitric oxide availability. Ikalawa, sa ang exercise ay nagpapataas ng testosterone levels, lalo na ang resistance training, weightlifting, bodyweight exercises, ay nagpapataas ng testosterone production sa pamamagitan ng stimulating ang Leydig cells sa testes na gumawa ng mas maraming testosterone. Mayroon ding epekto sa growth hormone at IGF-1, parehong nagsusuporta sa tissue health at recovery. Ikatlo, ang exercise ay nagpapababa ng body fat percentage. Ito ay mahalaga dahil ang adipose tissue, taba sa katawan, ay nagko-convert ng testosterone papunta sa estrogen sa pamamagitan ng isang prosesong tinatawag na aromatization. Kapag mas marami kang taba sa katawan, mas maraming testosterone ang nafo-convert sa estrogen at mas mababa ang iyong net testosterone levels. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng body fat, nagpapataas ka ng effective testosterone levels nang hindi kailangang uminom ng kahit anong supplement. Ika-4, ang exercise ay nagpapabuti ng psychological well-being. Nagpapataas ito ng endorphins at serotonin, nagpapababa ng cortisol, nagpapababa ng anxiety, at nagpapabuti ng self-image. Lahat ito ay may direktang positibong epekto sa sexual confidence at sa reduction ng performance anxiety. Ang pelvic floor exercises, particular ang Kegel exercises para sa mga lalaki, ay may espesyal na papel sa pag-maintain ng erectile function. Ang mga pelvic floor muscles, lalo na ang ischiocavernosus at bulbus spongiosus muscles, ay tumutulong sa pagpapanatili ng paninigas sa pamamagitan ng pag-compress ng mga veins na nagdadala ng dugo palabas ng corpus cavernosum. Ang pagpapalakas ng mga muscle na ito sa pamamagitan ng regular na Kegel exercises ay maaaring mapabuti ang erectile rigidity at duration. Ngayon naman ay talakayin natin ang ika-8 at huling salik na gusto nating i-address ngayong araw, ang mental health at ang koneksyon nito sa sexual function. Ito ay isang paksang lubos na kailangan ng higit na atensyon sa ating lipunan. Sa Pilipinas, tulad ng sa maraming kulturang Asyano, ang usapin ng mental health ay madalas na tinatakpan. Ang mga lalaki ay itinuro pa ring maging malakas. Ang ibig sabihin, huwag magreklamo, huwag umiyak, huwag ipakita ang vulnerability. Ngunit ang suppression ng emosyon at ang hindi pagkilala sa mental health struggles ay may tunay na pisikal na epekto sa katawan. Ang depression ay isa sa mga pinakamalaking kilalang sanhi ng sexual dysfunction sa mga lalaki.
Ang depression ay direktang nagpapababa ng libido sa pamamagitan ng pagbabago ng brain chemistry, lalo na ang pagbaba ng dopamine at serotonin activity sa limbic system, ang bahagi ng utak na responsable sa reward at pleasure. Ang anxiety disorders, kasama ang generalized anxiety disorder, social anxiety at panic disorder, ay nagpapanatili ng katawan sa isang chronic state ng sympathetic nervous system activation na, tulad ng nabanggit natin, ay antagonistic sa sexual arousal. Ang PTSD na post-traumatic stress disorder ay isa ring salik na madalas na hindi pinapalabas ngunit may malaking epekto sa intimate relationships at sa sexual function. Ang mga traumatic experiences, kahit na ang mga na-experience sa ibang konteksto na hindi nauugnay sa intimacy, ay maaaring mag-trigger ng stress responses sa panahon ng intimate moments na nagpapahirap sa sexual function. Ang pagkilala, pagtanggap at aktibong pagtugon sa mga mental health challenges sa pamamagitan ng therapy, ng mindfulness practices, ng pagbabago ng lifestyle o ng profesional na tulong kung kinakailangan, ay hindi lamang nagpapabuti ng mental well-being. Ito ay nagpapabuti rin ng physical health, ng sexual function at ng kalidad ng mga relasyon. Ngayon ay talakayin natin ang mga practical at evidence-based na solusyon. At dito, nais kong maging malinaw. Ang mga solusyong ito ay hindi quick fixes sa diwa na maaari silang gamitin ng mag-isa na parang magic pill. Ang ito ay mga pagbabago sa lifestyle at mindset na kapag ginanap ng konsistente ay nagdudulot ng tunay, pangmatagalan at sustainable na pagpapabuti. Ang unang at pinakapundamental na hakbang ay ang pagbabago ng iyong relasyon sa iyong sariling mental state habang nasa intimate moments. Ang tinatawag ng mga psychologist na mindfulness-based intimacy, ang pagiging fully present sa sandali nang hindi nag-iisip ng mga nakaraang karanasan o ng mga inaasahang mangyayari, ay patunay na nagpapabuti ng sexual function sa mga lalaking may performance anxiety. Ang simpleng ehersisyo bago ang intimacy, maglaan ng ilang minuto para mag-breathe ng dahan-dahan at deep. Ang deep diaphragmatic breathing ay direktang nag-a-activate ng parasympathetic nervous system, ang rest and digest mode, at nagpapababa ng cortisol at sympathetic tone. Sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minuto ng deep breathing, ang iyong physiological state ay nababago ng measurably. Ang ikalawang praktikal na solusyon ay ang pagpapabuti ng tulog. Tulad ng nabanggit natin, ang sapat at mataas na kalidad na tulog ay isa sa pinaka-epektibong natural na testosterone boosters na available sa atin. Gumawa ng consistent na sleep schedule. Gawing malamig, madilim at tahimik ang iyong kwarto. Iwasan ang caffeine pagkatapos ng 8:00 ng gabi. Iwasan ang alcohol malapit sa oras ng pagtulog. Kahit na ang alcohol ay nagdudulot ng antok, ito ay nagpapagulo ng sleep quality at nagpapababa ng REM sleep at slow wave sleep, ang mga yugto na pinakamahalaga para sa testosterone production at sa physiological restoration. Ang ikatlong praktikal na solusyon ay ang regular na cardiovascular exercise. Hindi kailangan na maging athlete. Ang 30 minuto ng brisk walking, jogging, cycling o swimming, 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo ay sapat na upang mapabuti ang cardiovascular health at ang nitric oxide production sa loob ng ilang linggo lamang. Ang mga pag-aaral ay nagpakita na ang regular na aerobic exercise ay nagpapabuti ng erectile function ng katumbas o mas mahusay pa kaysa sa ilang gamot para sa mild to moderate erectile dysfunction at nang walang mga side effects. Ang ikaapat na solusyon ay ang pagpapabuti ng dieta. Hindi kailangan na maging extravagant. Ang simpleng pagbabago, ang pagdaragdag ng mas maraming prutas at gulay, ang pagbabawas ng processed foods at refined sugars, ang pagdaragdag ng lean proteins at healthy fats, ang pagstay hydrated ay nagdudulot ng measurable na pagpapabuti sa vascular health at sa hormonal balance sa loob ng ilang buwan. Ang ikalimang solusyon ay ang pagtigil sa paninigarilyo. Ito ay isa sa mga pinakamabisang solong pagbabago na maaaring gawin ng isang lalaki para sa kanyang sexual health. Ang mga pag-aaral ay nagpakita na sa loob lamang ng 2 hanggang 3 buwan pagkatapos tumigil sa paninigarilyo, ang endothelial function ay nagsisimulang mag-recover at ang erectile function ay nagpapabuti. Ang mga lalaking tumigil sa paninigarilyo ay nagre-report ng makabuluhang pagpapabuti sa sexual satisfaction at function. Ang ika-6 na solusyon ay ang pag-manage ng stress sa pamamagitan ng mga evidence-based practices. Ang regular na mindfulness meditation, kahit 10 hanggang 15 minuto bawat araw, ay nagpapababa ng baseline cortisol levels at nagpapabuti ng emotional regulation. Ang journaling, ang simpleng pagsusulat ng iyong mga nararamdaman at iniisip bawat araw,
ay nagpapababa ng psychological burden at nagpapabuti ng clarity of mind. Ang social connection, ang pagpapanatili ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya, ay nagpapababa ng loneliness at ng chronic stress na kasamang dala nito. Ang ikapitong solusyon ay ang pagkonsulta sa isang doktor para sa thorough na medical na evaluation. Kung ikaw ay regular na nakakaranas ng erectile difficulties, ang pagkuha ng baseline medical workup, blood pressure, blood sugar, testosterone levels, cholesterol panel ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kung ano ang nagdudulot ng problema. Sa maraming kaso, ang pag-treat ng isang underlying condition tulad ng hypertension o prediabetes ay nagdudulot ng spontaneous improvement sa erectile function nang walang anumang karagdagang intervention. Ang ikawalo at huling solusyon ay ang pagbubuka ng linya ng komunikasyon sa iyong partner. Ito ay maaring ang pinakamahirap sa lahat ng solusyon para sa maraming lalaki, ang pagiging vulnerable sa harap ng taong mahal mo at sabihing, may nararamdaman akong problema at gusto kong maunawaan at ayusin ito. Ngunit ito rin ang maaring pinaka-transformative. Ang isang supportive, understanding na partner ay nagbabago ng buong emotional landscape ng intimacy, mula sa isang lugar ng takot at pressure patungo sa isang lugar ng kaligtasan at koneksyon. At ang shift na iyon sa emotional landscape ay nagdudulot ng direkta, measurable na pagpapabuti sa physiological response. May isang bagay na gusto ko ring banggitin tungkol sa tinatawag na spectatoring. Ang psikolohikal na phenomenon na inilarawan ng mga pioneering sex researchers na sina William Masters at Virginia Johnson. Ang spectatoring ay nangyayari kapag, sa halip na maging fully present at engaged sa intimate experience, ay nagiging audience member ka ng iyong sariling performance. Nanonood ka sa iyong sarili. Sinusuri mo ang iyong sarili. Nagtatanong ka, okay ba ito? May problema ba? At ang pagpapalayo ng iyong attention mula sa actual sensory experience patungo sa self-monitoring ay direktang nagpapababa ng arousal at nagpapataas ng anxiety. Ang solusyon sa spectatoring ay ang aktibong pag-redirect ng iyong attention pabalik sa sensory experience. Ano ang nararamdaman ng iyong katawan? Ano ang naririnig mo? Ano ang nararamdaman mo sa emotional level? Sa pag-anchor ng iyong awareness sa actual sensory data ng kasalukuyang sandali at hindi sa mga abstract na tanong tungkol sa performance, ang anxiety ay nagbababa at ang natural na arousal response ay nagkakaroon ng pagkakataon na dumaan ng hindi nahahadlangan. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang isang aspeto na madalas na nilalaktawan sa mga talakayan ng ganitong uri, ang papel ng self-compassion. Maraming lalaki ang napakamahigpit sa kanilang sarili pagdating sa sexual performance. Ang anumang pagkabigo, kahit sandali, kahit minsan lamang, ay nagiging batayan ng matagalang self-criticism, self-doubt at pagbaba ng self-esteem. Ngunit ang agham ng self-compassion, ang research ni Dr. Kristin Neff at ng maraming iba pa, ay nagpapakita na ang self-compassion ay hindi kahinaan. Ito ay isang makapangyarihang psychological resource na nagpapababa ng anxiety, nagpapabuti ng resilience, at nagpapahusay ng performance sa mga challenging situations. Ang self-compassion ay ang pagtrato sa iyong sarili ng may parehong pag-unawa at kindness na ibibigay mo sa isang malapit na kaibigan na nagdurusa. Kapag nangyari ang isang setback, ang self-compassionate na response ay hindi, "Ang tanga ko, bakit ko nagagawa ito sa sarili ko?" Ang self-compassionate na response ay, ito ay isang mahirap na karanasan. Marami pang tao ang nagdadaan sa ganitong bagay. Ano ang maaari kong matuto mula dito at ano ang kailangan ko ngayon? Sa konteksto ng sexual health, ang self-compassion ay nagbabago ng emotional tone ng buong karanasan mula sa pressure at fear patungo sa acceptance at curiosity. At ang pagbabago ng emotional tone ay direkta at measurably nagpapabuti ng physiological response. Nais ko ring talakayin ang importansya ng malawak na pananaw sa intimacy mismo. Sa modernong kultura, at ito ay totoo rin sa Filipino context, lalo na sa panahon ng social media at ng mga influence ng Western media, ang intimacy ay madalas na tinutukoy batay sa isang napakamakitid na kahulugan. Ngunit ang tunay na intimacy, ang pinaka-deeply satisfying na uri ng intimate connection, ay hindi sumasaklaw sa isang mechanical na proseso lamang. Ito ay sumasaklaw sa emosyonal na presensya, sa verbal at non-verbal na komunikasyon, sa sensory connection, sa mutual exploration, sa katatawanan, sa tenderness, sa mga sandali ng quietness at closeness. Kapag pinalawak ng mga partner ang kanilang kahulugan ng intimacy, kapag hinayaan nilang ang mismong proseso ay maging flexible, responsive at exploratory, ang pressure na nauugnay sa isang specific na outcome ay natural na bumababa.
At kapag bumababa ang pressure, ang natural na physiological response ay mas maayos na nangyayari. Ito ay isang prinsipyo na tinatawag ng sex therapists na sensate focus. Isang therapeutic approach na binuo ni na Masters at Johnson na nagtuturo sa mga couples na muling matuklasan ang intimacy ng walang goal orientation at ng walang performance pressure. Sa pamamagitan ng pagtuon sa sensory experience mismo, sa halip na sa isang specific na outcome, ang anxiety ay bumababa at ang natural na arousal ay nagbabalik. Ngayon ay nais kong ibahagi ang huling bahagi ng ating medikal na perspektibo sa paksang ito. Bilang isang doktor na nagtatrabaho sa larangan ng sexual health at urology, ang aking panghuling mensahe sa lahat ng lalaking nanood ng video na ito ay ito: huwag hayaang ang hiya ay pumigil sa inyo mula sa paghahanap ng tulong. Ang inyong kalusugan, kasama ang inyong sexual health, ay karapat-dapat na bigyang pansin, karapat-dapat na arugain, at karapat-dapat na talakayin ng walang hiya at walang paghatol. Ang erectile difficulties, kahit kung minsan lamang o kung regular na, ay hindi kahulugan ng inyong halaga bilang isang tao, bilang isang partner, o bilang isang lalaki. Ito ay isang medikal na usapin na may mga natuklasang sanhi, may mga naiintindihang mechanisms, at may mga epektibong solusyon. At ang unang hakbang patungo sa solusyon ay ang pagkilala na may problema at ang desisyon na gawin ang isang bagay tungkol dito. Gusto ko ring magtanong sa inyo, mga manonood, sa inyong opinyon, aling aspeto ng inyong daily life, ang tulog, ang pagkain, ang exercise, ang stress, o ang komunikasyon sa inyong partner, ang pinakamalaking epekto sa inyong kabuuang kalusugan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. Ang inyong karanasan ay maaring makatulong sa ibang taong nagbabasa ng mga komento at naghahanap ng validasyon at pag-unawa. Bago natin tapusin ang video na ito, nais kong bumalik sa isang bagay na nabanggit natin sa simula, ang pag-uusap bilang isang lipunan tungkol sa mga paksa na madalas nating tinatakpan. Ang sexual health ay bahagi ng kabuuang kalusugan. Hindi ito separate na kategorya na dapat itago sa isang sulok. Ang mga lalaki ay may karapatang makatanggap ng impormasyon tungkol sa kanilang kalusugan, kasama ang sexual health, ng may dignidad, respeto, at siyentipikong katumpakan. Ang video na ito ay isang maliit na bahagi ng mas malaking gawaing iyon. Ang pagsira ng stigma, ang pagbibigay ng edukasyon, at ang pagbuo ng isang kultura kung saan ang pag-aalaga sa sarili ay hindi weakness kundi lakas. Ang pagkilala sa iyong katawan, ang pag-unawa sa kung paano ito gumagana, sa kung ano ang nagpapabuti at nagpapasama ng function nito, at sa paghahanap ng tulong kapag kailangan, ay isa sa pinakamalalim na anyo ng self-respect. At ang self-respect na yon ay nagbubunga hindi lamang sa iyong personal na kalusugan, kundi sa kalidad ng iyong mga relasyon, sa iyong emotional well-being, at sa iyong kabuuang kalidad ng buhay. Sa mga nanonood na may partner, nais ko ring maihatid ang mensahe na ang inyong papel sa kalusugan ng inyong relasyon ay napakahalaga. Ang pag-unawa, ang pasensya, ang kawalan ng paghatol, at ang aktibong pagpapakita ng emotional support ay mga regalo na may napakalaking epekto, hindi lamang sa sexual function, kundi sa buong kalusugan at kaligayahan ng inyong partner at ng inyong relasyon. Bago kayo umalis, nais kong buodin ang mga pangunahing punto na tinalakay natin ngayon. Ang pagkawala ng paninigas sa gitna ng intimacy ay isang common, understandable, at sa karamihan ng kaso ay reversible na karanasan na may maraming posibleng sanhi. Ang mga sanhing ito ay sumasaklaw sa psychological factors tulad ng performance anxiety at stress, sa lifestyle factors tulad ng kakulangan sa tulog, masamang dieta, kawalan ng exercise, at paggamit ng alcohol at tobacco, sa medikal na kondisyon tulad ng cardiovascular disease, diabetes, at hormonal imbalances, sa mga side effects ng ilang medications, at sa relasyon dynamics tulad ng kakulangan ng komunikasyon at emotional safety. Ang mga solusyon ay hindi misteryo. Sila ay accessible, evidence-based, at sa karamihan ng kaso, hindi nangangailangan ng mahal na interventions. Ang pagpapabuti ng tulog, pagbabago ng dieta, regular na exercise, pag-stop ng paninigarilyo, pag-manage ng stress, pagbubukas ng komunikasyon sa partner, at paghahanap ng profesional na medikal na tulong kapag kinakailangan. Ito ang mga pangunahing hakbang na may pinakamalaking epekto. At higit sa lahat, ang pag-unawa na ang inyong kalusugan, kasama ang inyong sexual health, ay isang bagay na karapat-dapat na bigyang pansin at arugain ay ang pundasyon ng lahat ng ito. Maraming salamat sa inyong oras at tiwala sa video na ito.
Kung napakinabangan ninyo ang content na ito, mangyaring i-like, i-subscribe at ibahagi sa mga taong maaring makinabang din mula rito. At huwag kalimutang sagutin ang aming tanong sa comments. Ang inyong mga saloobin ay nagpapayaman sa komunidad na aming binubuo rito. Ang susunod na video ay magtitiwala sa isang kaugnay na paksa na naniniwala kaming mahalaga rin para sa inyong kalusugan at well-being. Manatiling nakakonekta at higit sa lahat, manatiling nagmamalasakit sa inyong kalusugan. Dahil ang pag-aalaga sa sarili ay hindi isang luho. Ito sa isang responsibilidad sa inyong sarili at sa mga taong mahal ninyo.